yung might be your guide before mag-decide na mag-apply sa mga bansa na to, sa Saudi or Middle East or Hong Kong. So ayan, discuss lang natin yung mga differences nila, no. Hello, people of the universe. Hello, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mavi Trello, you're on the house. Ayan, mahina lang ang boses natin today kasi nandiyan yung alaga akong lalaki. But it's okay. Normally, minsan nag-vlog ako kasi nandiyan lang siya. Sarili siyang mundo dyan. So anyway, gusto ko lang i-vlog today. Yan. Gusto ko i-differentiate yung Hong Kong and yung Middle East. Kung ano ba yung difference nila, yung pagkakaiba once na nag-decide kayong mag-apply na mag-work as a domestic helper dito sa dalawang bansang ito. So what would be the difference? Pagdating sa sa lahat, sa pag-apply, yung maging yung mga rights mo, diba? Yung mga day off, yung ganyan. So, share ko yan today. So, it might help yung sa mga lahat ng mga aspiring na people there now thinking na gusto rin mag-try mag-work dito as a domestic helper sa Middle East man, Saudi, or sa Hong Kong. So, ayan, para makapag-decide kayo kung saan yung maganda na tingin nyo na will help you talaga na mas mabilis makaipon or mabilis ma-reach yung goals natin this 2024. So, yan. Happy New Year pala sa inyong lahat, guys. Happy New Year. So, hindi ako nakapag-vlog this New Year. I've been busy, but it's good. 2024 na, guys. So, we are thankful to God that He gave us another year, and I thankful din ako sa 2023 that it's not really it's a pleasant year. Yeah, naging productive din, naging fruitful din naman yung year na yun. So yeah, and thank you Lord sa lahat ng blessing. And this coming up 2024, so this vlog, guys, is for you, yung mga aspiring applicant na or people might think one or na gustong mag-apply dito sa sa Hong Kong, out of the country, as a domestic helper. So yun, ito yung might be your guide before mag-decide na mag-apply sa mga bansa na to, sa Saudi or Middle East or Hong Kong. So ayan, discuss lang natin yung mga differences nila, no. Umpisahan natin is yung sa pag-apply. So guys, pag nag-decide kayo sa Middle East or Saudi, I'm sorry kung nakalimutan ko, isa lang ba yun? Middle East o Saudi na magkaiba, no? So, pag nag-apply kayo dyan talaga, may maraming mga agency talaga na kumukuha ng mga applicant na walang bayad. Yung parang sila yung mag-shoulder ng lahat ng mga expenses mo. 'Di ba? So, ayun yung maganda rin. Kung titingnan natin, maganda rin. Especially kung wala kang budget, no? Sa pag-a-apply is, ayun, shoulder nila kahit passport and yung mga allowance, food allowance pa daw yan eh. Kasi ito, sinishare ko guys, kasi yung one of my cousin na parang nag-decide din mag-abroad noon, time na nag-iisip din ako. Sa kanila talaga yung idea na yun. Tapos may nag-offer sa kanila before I come up with the idea na why not try din. So, yun. Pero yung ate ko kasi is parang matagal pa, nag-prolong pa siya. Ako nung sobrang bilis ng nangyari sa akin. It's not my plan, it's God's plan actually. But yeah. So yun, ganoon talaga shoulder ng mga Middle East and Saudi yung mga gastos mo. Ayun yung kagandahan. But I'm not really sure kung isa pinsan ko kasi guys, wala talaga siyang binayaran. So parang sa amo yan, pina-shoulder sa amo or ang agency talaga yung nag-shoulder nun. Pero siguro yung mga expenses lang niya, yung mga pamasahe, ganyan. Pero alam ko, parang in-over din nila yun. Parang may mga ganong mga agency na nagko-cover talaga. Na sila yung nagpapaluwal. Ang tawag nun, nagpapalabas ng pera para sa applicant nila. So, ayun yung
isa sa mga positive side ng ng pag sa Middle East or Saudi. So sa Hong Kong naman guys, pag nag-apply kayo, if you decide to apply here in Hong Kong is normally talaga is ikaw ang magiging financer na, ikaw yung magiging financer ng sarili mo. Guys. So you need to create a budget or kailangan may pondo ka pag nag-apply ka dito sa Hong Kong. Yung mga napapanood ko ng mga vlog even before, long time ago. So, talaga nag-spend sila ng hundreds talaga to get here before sa Hong Kong. But in my experience, guys, siguro mga 20K lang yung mga nagastos ko that time sa agency ko kasi parang kasama na yung lahat. Kasama yung mga maleta binimili ko, mga ibang things na kailangan ko. Yan, yung pangpamasahe. So, yung mga gano'n lang yung medical. And yeah, so, that time na 2021 ako nag-arrive dito. So, it's for me, napaka-less ng nagastos ko kasi umabot lang siya sa mga 20 something. Actually, parang pili ko mga gano'n, 20 lang siya. Hindi siya abot ng 30. So, yun, napaka-ganda. So, sobrang blessed ako kasi gano'n yung experience ko. Hindi, not like na na-experience ng mga datihan na nagpupunta dito sa Hong Kong. Talagang gumagastos sila. So, yan. So, ayun yung difference na pag dito, pag Hong Kong ka is, ikaw yung magpe-finance, ikaw yung sa medical mo, sa mga pamasahe, mga food allowance mo, kung taga-ibang lugar ka, magre-rent ka pa ng place. So, yun. Ayun yung, medyo magastos siya talaga kung isipin mo dito sa Hong Kong. Gano'n. Kaya ready ka. So, ang suggest ko nga sa mga ganyan, kung may mga agency kayo na mahahanap, like yung in-advise ko sa akin sa agency ko, sa Galilee Agency, you want to know them, yan, I will link that below yung information nila if you want to apply with them. So, but right now, I think sa Galilee is, hindi nakasama ang training fee. Before kasi yung training fee, guys, kasi, dati kino-cover ng amo. Ngayon yata, hindi na. So, ikaw na yung magbabayad. Pero, sa agency namin is, ibibigay ko nila, meron silang contact na mas less yung magagastos mo, not 15,000. Kasi itong training fee na to, guys, para sa TESDA. Lalo na pag first timer ka, ito yung kailangan mong kunin na certificate sa TESDA na yung NC2 for domestic helper. So, ayun yung kailangan mong i-take na kailangan mapasa ka. So, sa Saudi, sinasagot nila yan lahat. I know, sa ate ko kasi ganun, sinagot talaga nila yan lahat. Depende na lang siguro pag nag-retake ka, ikaw nang gagastos nun. So, ganun din naman sa amin before. Pag nag-retake ka, ikaw na yung gagastos. But now, as far as I know, in current 2024, guys, 2023 and 2024, now is ikaw na yung magbabayad ng training fee mo for TESDA. Pero sila rin magpo-provide, tutulungan ka naman nila sa lahat ng process na yun, yung sa ka mag-a-assess, yan, tutulungan ka naman na nila. So, mapapalis pa rin yung gastos mo. And I know, yung price na yun, yung para sa mga narinig ko na mga nag-apply na dito is, mababa rin naman siya compare, magbabayad ka ng 15,000 to 20 something na training fee. So, it's still a big help na less yung magagastos mo. So, pero hindi na siya covered ng training kung sa Galilee kayo mag-a-apply. Hindi na siya covered ng agency. Not like yung na-experience ko. So, yeah. So, yung pangalawa naman na difference pag nag-apply ko, ito yung napansin ko is yung syempre yung day off, guys. Once na nag-apply kayo sa Middle East or sa Saudi, is normally talaga walang day off, guys. Or yung iba once a month nakakapag-day off doon. Siguro depende kung anong lahi ng amo. But normally talaga ng mga nandoon is talaga walang day off. Siguro makakalabas lang sila pag may oras pa. Alam mo yun, yung may kasama pang amoy. Parang oras ka lang, dyan, iwan ka namin. Balikan ka namin mamaya. Ganun. Yun normally mga narinig ko, ha. Ganun yung experience nila. So, talaga expect mo talaga pag nasa Saudi or Middle East ka, wala ka talagang day off. And not like here in Hong Kong, guys.
Marami tayong day off dito guys. Dito sa Hong Kong, meron ngayong 2024, meron na tayong 14 days, 14 holiday. Mga Chinese holiday din nila nakasama na tayo. So, yun, marami talagang guys. Balik tayo. Naputol tayo dahil dumating yung amo ko. Dumating na din yung amo kong babae, yung alaga kong babae. So, hinatid lang naman siya dito kasi umalis na yung amo kong babae kasi may klase din siya sa labas. Today. So, yun. So, continue natin. So, yung naputol tayo dun sa sa mga day off. So, dito, iba yung Sunday day off na kasi in a week, kailangan talaga may day off ang isang helper dito sa Hong Kong. So, kung hindi ka pinag-day off, is babayaran ka naman. So, ayun ang hindi ko alam sa Middle East kung pag hindi silang day off, kung binabayaran ba sila. Ayun, wala akong idea doon. Pero parang narinig ko parang hindi naman daw kasali yun. Parang ganun lang din. Same sahod lang. Parang ayun yung may nag-share sa akin na nag-Middle East na. So, yun dito, pag hindi ka pinag-day off, kailangan papalitan nila ng ibang araw yun. Ng day off mo. Kung hindi man Sunday. Normal kasi Sunday, pero depende sa amo. So, yun. Sa in a week, kailangan may isang day off ka. So, like Sunday, normally. So, iba yung mga holidays, yung binanggit ko na 14 holidays this 2024. So, iba pa yon. Kasi dito minsan, share ko din yan minsan dito, yung mga statutory holiday na tinatawag dito for domestic helper. So, siya, minsan kasi nag-overlapping siya. So, kunyari Sunday ang day off mo, tapos tumapat yung holiday mo doon sa araw na yun na day off mo na Sunday, is i-move nila yon. So, next day, holiday mo pa rin. So, depende pa rin yung iba, depende sa amo kung kakausapin ka na sa change nila ng day off mo. So, but normally, ganun yung nangyayari. So, marami talagang day off dito, guys. And, ayun. So, ayun yung isa sa mga positive side dito sa Hong Kong is that you have time to rest. Yan, alam mo yun, pwede kang, you have freedom to have your day off. And yun. Pero syempre, may din yan. Meron din kayong, hindi naman buong 24 hours talaga ng isang araw is day off mo. But, dito kasi may curfew kasi ang mga katulang bawal magstay out. So, but yung iba pinapayagan naman, but different story. So, yun. May mga day off talaga dito normally talaga. Every week talaga meron. So, yun. Makakapag-rest ka. May time ka mag-isip, magpahinga. At makahinga. Alam mo yun, sa loob ng bahay ng amo. So, ayun, isa sa mga maganda dito sa Hong Kong. So, ang next naman natin is yung sa sahod, guys. Yung pangatlo, yung sahod. So, first, alam ko sa Middle East and Saudi is mas mababa yung sahod. I'm not sure kung magkano yung exact price ngayon or yung kanilang ang tawag doon yung minimum range ng sahod. So, I think sa mga ibang narinig ko sa ate ko yata mga less than 20 or 20 something yung sahod a month. Yun. So, I'm not really sure. It's really depends sa sa location yata. So, ayun yan. Ang alam ko, magre-range siya ng mga kulang-kulang 20 or mga 20 something. Mga ganun. Yung range nung sahod sa Saudi or Middle East. Correct me if I'm wrong. Comment down below kung ano ba yung range ng sahod sa Saudi. Pero in my idea is mga less than 20, depende. Or 20 sakto. Ayun, mga ganun yung mga nagre-range sa sahod. Just comment down below guys kung ano yung range. Para makatulong tayo sa iba na kung makapag-decide, no? So, dito naman, ang range naman dito ng sahod sa Hong Kong, guys, is around 30 something. So, before dumating ako dito, ang sahod lang dito is, sa kontrata ko is 4,630 Hong Kong dollar. So, pumapaktak siya before ng mga 29 something. So, nadagdagan siya ng 100, tapos nadagdagan uli, I think this year or this past few months, 100. So, mga 2, I think 2.8
2,730 na ang ano, 2,730 kasi yung alam ko. Pero ngayon yata tinaasan na ng 100. I'm not really sure how. Siguro mga ganun, para sure ako. Yung latest na ang alam ko, 2,730. Balikan ko kayo pag ano. Comment down below sa lahat ng mga ano dyan. Mga ating followers, subscribers na nandito sa Hong Kong. So, comment down below kung ano na ba ang latest. Di ko rin na ano, no. Sorry naman. Nagre-range siya guys ng 30, mga 30 something. Depende sa palitan. Kasi pang range ngayon ng palitan dito is 7 pesos. Sa Hong Kong dollar. Yung parang 1 peso is 7 pesos dito. So, gano'n. Na yun yung nag-range niya. Sabihin natin yung sahod ko is $5,000 ngayon. O, na-times mo lang siya sa 7. So, 35,000. Kung ganon. Pero kung regular, di ba, mas mababa kung 2,730. Mas maglalash lang siya ng konti. Ayan. Do the math, guys. Ayun, hindi ko na maano yung math. Basta ganun yung range na sahod niya. 30 something na siya. Kung 2,730 ang minimum ngayon dito sa Hong Kong. So, ayun yung difference. Big difference niya. Mas malaki talaga yung sahod dito sa Hong Kong compare sa Middle East and Saudi. And yun nga, meron akong isang subscriber na nag-message din sa akin na dati na siya Hong Kong and gusto niya bumalik dito. So, yun. Sad story yun. Sa sunod ko na ikukwento yun. Na yung mga do's and don'ts na dapat nating iwasan pag nandito na tayo sa Hong Kong. Kasi, yun nga, gusto niya bumalik dito but I will tell you the story later. So, yun. Ayun nga, nagsisisi siya na kasi, sana, niya yung pagtrabaho niya dito sa Hong Kong. Kasi, ngayon, problema siya kasi mababa nga yung sahod doon. Pero, girab pa rin niya. So, yun nga. Ayan. Lesson learned. But anyway, ayun yung, dito. Ang difference sa sahod is mas malaki yung sahod dito sa Hong Kong compare sa Middle East and Saudi. So, ayun na guys. Continue tayo. Yung pang-apat na difference na napansin ko is, so, sa work ethics naman tayo, sa trabaho. So, malaki yung difference talaga dito. If you haven't seen my vlog, yung expectation versus reality natin dito, sa mga, lalo na yung mga nag-work na sa Middle East, pag nag-work sila dito is nabibigla sila sa work. So, yun. Panoorin niyo yan. I will link down below yung kung gusto niyo mapanood para magkaroon kayo ng more information sa pagkatrabaho dito sa Hong Kong. So, ayun nga. Yung difference sa work ethics naman dito is yung trabaho nga. Is sa Middle East, normally, hindi ka nag-iisa sa loob ng bahay. And marami kayo. And then, yung family, di ba? Marami yan. Yung trabaho talaga is iba dito. Siguro ang difference lang sa Middle East at saka sorry guys wag niyo akong disclaimer. Wag niyo akong i-judge na kasi hindi ko pa na-experience yung nagtrabaho sa Middle East, but I have a lot of friends, relatives. I have some relatives and yung sa mga experience ng mga ladies na mga nag-share sa akin na nandito na sa Hong Kong. So, ayun lang yung sinishare ko. So, ito lang, opinion ko lang naman ito, no? So, ayan, going back. So, yung sa trabaho siguro, ang difference dito yung, yung time management din talaga dito is mas matrabaho dito sa Hong Kong kaysa sa, sa Middle East. Siguro in a way na, kasi dito guys, normally isa lang ang katulong sa isang bahay. Siguro kung dalawan man kayo, pa rin, hati-hati yung trabaho. Tapos, yun nga, bali, ang pumapatak ng working hours namin dito ay 16 hours. And I think sa Middle East, ganun din naman, depende kung Ramadan, ganyan. Tapos, ayun, dito walang pahinga. May pahinga naman in a way. Kasi katulad ng ganito, yung pag wala yung amo ko, open naman sila. Siyempre, pag wala ka ng ginagawa, pwede naman maganto-ganto. Pero, limited lang talaga.
So, katulad nga na share ko before na sa Middle East kahit paano may pahinga sila, ganyan. Tapos dito, parang pahinga namin, ako feeling ko ako yung pahinga ko. Pag pag lumalabas kami ng alaga ko, yung nagbabantay ako, ganyan, may sit talk ako sa sarili, ganyan, nakakaupo ako na matagal, makaselfone ako na matagal, yung pwede akong gawin na iba. Not like pag andito lang ako sa bahay, is, ikot-ikot lang ako dito sa loob ng bahay namin. Kahit wala na akong gagawin. Ikot-ikot lang. Hindi ka mapaupo eh. Ang upo ko lang dito talaga is kain. Yan, pag wala yung amo ko. Ayan yung upo ko dito. Sabi nila sa Middle East, sa Saudi, may rest daw sila ng mga 1 hour, ganyan 2 hours. Pag hindi pagising yung mga amo, may time pa sila talaga. So, gano'n din sa ate ko nun eh. May time talaga siya nakakaupo pa. Ganyan. Tapos, iba kasi yung ethics talaga ng trabaho sa sa Saudi. Iba rin talaga dito. Dito talaga all around ka. All around. Yung iba kasi kung marami kayo sa isang bahay, nahahati yung trabaho. Dito kasi guys, walang hatian ng trabaho. Ikaw lahat. Sana balik tayo. Dito kasi yung mga alaga ko. So, ayun nga, ayun yung difference dito, yung sa trabaho talaga is magkaiba. Dito kasi all around ka lahat. Sa pagka, ikaw mamalengke, depende sa amo mo, ikaw mamalengke, maglilinis ng sasakyan, mabantay ka ng bata, hatid sundo ka, talagang ikaw lahat. Lahat talaga, as in. Kasi mga amo dito guys, talagang sobrang busy. And talagang workaholic sila dito sa Hong Kong. And ayun yung isa sa mga difference mga napansin ko. Siguro sa Saudi and Middle East yun nga. May time sila, sabi nila, katulad ng sinishare ng kasama ko sa kwarto is galing siyang Bahrain. So sinasabi niya na kahit na paano daw doon is tawag dito na kapag pahinga siya ng 2 hours, palalo pag tulog pa yung amo, ganyan. So nakapag-cellphone pa, ganyan. Pero dito kasi wala. So, luckily, blessed lang talaga ako sa mga amo ko kaya nakapag-cellphone ako dito. Nakakapag-earpods ako. Diba? Pero nagkatrabaho ako talaga kahit naka-earpods ako. Bawal lang, cellphone nakatutok, diba? Kahit pinapayagan nila ako. Nakakaya naman. So, sa kanya talaga, as in wala talaga yung cellphone guys sa loob ng bahay. Hindi pwede dalhin yung cellphone. Ayun, sa baba lang namin yan sa kapatid ng amo ko. So, kasi yung amo niya stay in, yung amo niya babae stay in. So, yun, nagbilang sila ng buhok dun sa loob. Pero, bawal siya magdala. And, pero mabait naman yung amo niya. Pero, yun lang talaga, yung cellphone lang talaga yung sa kanya, parang niya, hinaing. So, anyway, ayun yung ilan sa mga difference ng Middle East and Hong Kong. So, ayan yung mga difference niya. So, pagdating naman, yung pang-5 naman guys, yung rights. Siguro, rights dito, mas more freedom ang Hong Kong. So, pagdating sa mga helper, like yan, may mga day off, yung sahod, tumataas, nadadagdagan, diba? So, yung freedom ng mga helper dito, kahit paano, mas open dito sa mga rights and rights ng mga helper. Not like in Middle East, And so, dito talaga guys, sa Hong Kong, meron ditong termination and break contract. So, minsan, mga kabayan natin yung mga nag-break, sila yung nag-terminate ng contract nila. Ayan. So, ayan yung parang I'm not saying, I don't know how to say it na. Parang pros and cons pag nagtrabaho dito. Kasi possibility pwede kang ma-terminate pag hindi ka nagustuhan. Pwede ka mag-break anytime pag hindi mo gusto yung amo. But, it's not always the case. It's not a good idea na mag-break ka, mag-terminate lang. No? But, we need to finish our contract para maganda yung record natin. So, yun ay yung difference. And then, sa Saudi naman, guys, kasi walang freedom, no? Walang day off. And, as in, wala talaga. Mabubuang ka dun pag walang cellphone. Kasi siguro kaya may pahinga sila doon. Parang dito kasi kahit siguro kahit wala kang cellphone sa isang araw. Sa isang buong araw. Di ba? Meron ka namang, may Sunday ka naman mag-day off.
So, ayun, parang ayun yung pinaka, freedom mo to do anything what you want. We can go to church, yan, especially yan, going to church, may freedom sila dito, kasi marami ditong Christian, may mga Catholics, lahat, meron dito na makakapag-attend ka, makakapag-fellowship ka sa other Christians. Yeah, pwede ka sa amin mag-join, pag nandito ka sa Hong Kong, pwede ka mag-join sa church namin. Yeah, Christian church siya, guys. So, and many things, yun. And yeah, tapos marami pang mas open dito sa Hong Kong sa pagdating sa mga helper. And then pag sa Saudi kasi nga sobrang limited yung nila yung sabihin natin may rights pero not really following the rights. Diba? Kahit dito rin naman merong some employers talaga na ganun talaga not following the laws, yung mga batas. But more on in Middle East na yung talaga yung rights ng bakit ganun? Ba't walang day off? Alam mo yun, yung ganun. So, yun, ay yung pinaka napansin ko na yung mga difference between Middle East and Hong Kong. So, ayun lang guys. Ayun yung mga 5 napansin ko na difference if you want to decide na timbangin kung saan nyo gusto nyo mag-apply sa Middle East ba, sa Saudi, or dito sa Hong Kong. So, yun, maganda lang, gusto ko lang dito sa Hong Kong din, is yun, yung may day off, yun yung unang mga nagustuhan ko dito, yung sahod mataas. Kasi, kahit sabihin natin, ikaw yung mag-shoulder ng paggastos mo, so, ayun, gawin back. So, ayun lang yung mga nagustuhan ko dito sa Hong Kong. And, so, kayo na mag-decide kung saan nyo gusto mag-apply. Kung Middle East ban, or sa Hong Kong, or Saudi. So, ayun. Sa akin, for me, Hong Kong is better. Way better to Saudi. Kasi, ayun nga, yung may day off, ganyan. Hindi makakapag-church ako. And, ayun yung most important thing na magkakaroon ka ng connection pa rin sa another community, Christian community, that you makapag-fellowship ka with the other believers, So, yun yung importante sa akin ngayon. And also, yung sahod, mas mataas. Kahit na nga, na-share ko kanina, kahit na ikaw yung mag-shoulder nung expenses mo going here sa Hong Kong is okay lang din kasi mabilis mo naman siya mababawi. Basta magiging financial educated ka lang na kung paano mo magiging strategy mo, especially kung may utang ka sa Pinas, magiging strategy mo once na dumating ka dito sa Hong Kong kasi kailangan talaga naka-strategize ka. Ako, share ko yan next time yung about naman yung yung way ko kung paano ko mabayaran yung utang ko. It's not easy actually. It's not easy. I-manage yung finances mo. But you need to manage your finances wisely. Especially pag nagtatrabaho ka dito as a OFW, we're not here forever. Hindi tayo forever dito. We need to save money for ourselves, for our family. Yung mga goals natin, we need to achieve it as soon as possible as we can. So, ayun yung maganda dito, and mas open dito sa Hong Kong kasi pwede ka iba dito nag-aaral while they're working, yung iba dito may mga side hustles while they're working, yun. Pero yung mga batas na malalaman nyo yun pag nandito na kayo, guys. So, yun, maraming opportunity pag dito ka sa Hong Kong na magagawa hindi katulad sa Saudi or Middle East na parang feeling ko parang ang hirap kung iisipin mo. But there is not bad. I'm not saying, and hindi ko naman na huwag kayo mag-apply doon. But it's up to you guys. Kasi ito lang yung aking recommendation. It's up to you naman guys kung saan. Akin opinion ko lang naman ito. It's up to you pa rin guys kung saan nyo gusto mag-apply. Kung for now gusto nyo doon kasi yung sa finances, sa expenses, sa pag-apply, no? So, it's really, depends on the situation. And, actually, guys, pray for it. When you plan, pray for it. When you think about it,
pray for it first, and then let's give it to God. Surrender everything to God na yung will niya yung yung matutupad. Hindi lang yung kagustuhan natin. Kasi God knows our desire in our heart. Kahit di pa natin hilingin, but we need to ask. Para niya na sa atin na gusto mo talaga yun. So, ayun lang yung gusto kong i-share today. So ayan guys, end ko na yung vlog ko dito dahil pili ko mahaba na yun. Tsaka ako nag-chika. So, ayan guys, if you want to know about Galilee, sa agency namin, you can I will link down below lahat ng mga information nila. You can check their Facebook. You can message the person. I will link down below if you want to apply with them. And para ma-entertain nila kayo, mag-inquire kayo, you can inquire them also. You can message me also if you have any question. Kapag apply sa Galilee, I can guide you guys. And yun, pwede ko rin kayo i-recommend dun sa mga kakilala ko na contact person dito sa Galilee. Thank you for watching. If you want to know more, any suggestion or any question na gusto nyong malaman na masasagot ko, you can link down below guys para marami pa tayong mapag-usapan, and I will update you guys sa aking mga ganap sa life dito sa Hong Kong. Thank you for watching. Thank you for supporting ang aking little channel na nag-share ng buhay-buhay ko dito sa Hong Kong. Tsaka yung mga experience ko. Yeah, thank you guys and Happy New Year and God bless you all. Bye!